Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan si BlackRock ay ayan, minamanmananda po niya ang XRP ETF dahil sabi rito ay it would make perfect sense. At ito yung paliwanag ng isang eksperto kung bakit. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Verson Aljara, host of the Black Swan Capitalist podcast, recently asserted that BlackRock aiming for an XRP ETF would make perfect sense, explaining the reason behind his sentiment. Kaya yan, ang host po ng Black Swan Capitalist podcast na si Verson Aljara. Yan ang naglabas ng kanyang paliwanag. Ayan, kung bakit ang XRP ETF ay it would make perfect sense para sa BlackRock, para kay BlackRock. And recall that ruckus recently erupted following the discovery of an iShares XRP ETF supposedly filed by BlackRock and Delaware. However, certain industry commentators such as Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas and James Seyffart came up to say the filing was fake and did not originate from BlackRock. Yan po yung pinagkakaguluhan ngayon. Yung fake news na ito na kumakalat na nag-file daw po ng application si BlackRock ng spot XRP ETF. Kaya ayan, nagkaroon po siya ng iShares XRP ETF at nalista pa yan kay Delaware. Pero pinatunayan ng mga analyst na si Eric Balchunas at saka si James Seyffart, ayan, direkta po nilang tinanong ang BlackRock kung totoo ba yung kanilang application dito kay XRP. Pero yan, naglabas ng pahayag si BlackRock at kinumpirma po nila na wala pong katotohanan ang filing ng application na ito. Kaya, ayan, amid the chaos, BlackRock has not officially made a statement confirming or denying the filing. As the uncertainty looms, Verson Aljara noted that it would make sense for BlackRock to file for an XRP ETF. Yan, sabi rito ay wala pa raw official na statement na kinonfirm ng BlackRock or dininay nila yung filing. Pero sa isang balita ay meron na daw pong confirmation. Yan, na wala silang final na kahit na anumang application dito kay XRP ETF. Kaya yan, at mukhang sabi nga ng CEO ng BlackRock ay mukhang uunahin niya muna na ma-approve yung kanyang application kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Yan, yung mga ETF na application niya kay Bitcoin at saka Ethereum. At kung pag na-approve na ang mga yan ay sa kanya siguro isusunod yung ibang mga cryptocurrencies. At yan, kasama na siguro dyan si XRP. Yan, XRP a crucial element in the finance system. Taking to X, Aljara pointed out that the XRP is a pivotal element in the growing financial system, arguing that the asset could represent the most effective way to redistribute or consolidate wealth back to the masses. Interestingly, one argument Aljara presented is the extensive ties between major financial institution and XRP. While some institutions remain discreet about their relationship with XRP, others have publicly acknowledged their connection. Moreover, Aljara contended that dismissing BlackRock's interest in XRP would be a myopic point of view, as such is typical of the strategic moves of financial giants. Yan, pero sinabi po sa isang balita na hindi naman talaga hindi gusto ng ni BlackRock ang XRP. Gusto niya lamang na mauna muna na ma-approve yung yung kanyang application kay Bitcoin at saka Ethereum ETF. Yan, ayaw niya sigurong pagsabay-sabayin. Paano kung biglang na-deny? Yan, na-deny yung application nila kay Bitcoin at saka Ethereum. Kaya yan po ang mas maganda po kung ma-approve muna. Kaya sang-ayon ako yung sa sinabi ng CEO ng BlackRock na
mas maganda po muna kung ma-approve talaga yung si Bitcoin at saka si Ethereum muna at bago yung sunod na iba pang mga cryptocurrencies. And according to him, dismissing their BlackRock's involvement and their interest in XRP is very short-sighted because financial giants are always at the forefront of new technology, and this institution operate strategically and coordinate their moves very carefully. Yan. Pero sinabi ko naman kanina na yan, hindi naman talaga nawalan ng walang interest. Hindi naman talaga sa walang interest ang BlackRock kay XRP. Yan, talagang gusto lamang nila na ayan, unahin muna si Bitcoin at saka si Ethereum. Darating din yan si XRP. Ayan, parang pila-pila lamang yan. In addition, the commentator highlighted the legal battle between Ripple and the US SEC, as well as the recent corruption allegations surrounding JP Morgan, Goldman Sachs, and other financial institutions connected to the regulatory body. Al-Jarrah suggested that corruption ties and intentional leaks may be part of a broader narrative. He proposed that intentional story planting and subsequent discrediting could serve to confuse and mislead, drawing parallels with historical instances of deception in mainstream narratives. Ayan. Liban yan ay yung sabi dito ni Al-Jarrah ay yung mga tinatawag po niyang discrediting. Yan, yung mga kumakalat na discrediting ay nakakaapekto po talaga yan. Ayan, sa mga malalaking financial institution para magkaroon ng interest. Ayan, sa mga ito. Ayan, yung mga kung ang isang crypto ay maraming sumisira rito, maraming lumalabas na misinformation, yan, confusing at saka misleading, ay syempre yung mga financial institution ay yung mga malalaki na financial institution ay magkakaroon ng pagdududa rito. Yan, syempre sila rin ay medyo magkakaroon ng doubt. The XRPL's multiple benefits. The crypto enthusiasts further examine XRPL, emphasizing its role in addressing a multi-trillion-dollar global monetary transfer challenge. He highlighted the environmentally friendly, scalable, and cost-effective solution that XRP offers. According to him, financial institutions, typically of the forefront of new technology, strategically coordinate their moves. This makes BlackRock's interest in XRP logical. Al-Jarrah noted that the importance of understanding the geopolitical context and the significance of XRP and signaling a shift away from US dominance. Kaya yan po ang mga sinabi ni Al-Jarrah ayan, sa kanyang tungkol dito. Pero masasabi ko ay ayan, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Talagang hindi naman sa walang interes ang BlackRock dito kay XRP. Darating din yan. Yan, magfa-file din po sila ng legit na talagang XRP na ETF. Sa ngayon ay mas inuuna po niya yung dalawang malalaki na mga crypto. Yan ay walang iba kundi si Bitcoin at saka si Ethereum. At ayan, dapat dating malaman na wala pa sa kanila ang na-approve. Yan po yung mas importante sa lahat, yung approval nila. Yan, filing pa lamang yan. Hindi ba tayo nakakasiguro? Kaya mas maganda talaga kung maski kahit may isa yan, na-approve na. Maski si Bitcoin lang. Kaya ganyan. Kasi kung puro application na lamang, tapos wala namang na-approve, parang wala na ring silbi. Kaya ayan, hintayin na lamang po natin yung si Bitcoin at saka si Ethereum na ma-approve. Kaya ayan, marami talagang nag-iingay na kung bakit wala si XRP. Lalong-lalo na at siya lamang yung crypto, nag-iisang crypto may regulatory clarity. Kaya ayan, sobrang ingay ng community na XRP. Yan, dapat ay yan, kasama siya sa mga nakapila na pending approval, ayan, na may application, ETF application. Kaya ayan,
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.